Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Oy, hindi natin na sunod ang schedule kagabi ha. Kasi nga po, I was out in a meeting last night. So hindi ko po na-comply. Pasensya na po. Ang ating live stream, supposedly it should be 9:45. Nakauwi pa po mga almost 12 midnight na po kagabi. At pero ngayon ay hahabol tayo mamaya mga 11:15 or 11:20 in the morning sa Philippine Standard Time ay magsasagawa po tayo ng ating live stream, and then gabi na rin po mamaya sa atin na pagbabalik na naman ng ating live stream sa Ka Eric Celis YouTube channel. Sa oras na ito ay bibigyan po natin ng pananaw itong naganap kahapon na pangalawang pag-present na ng testigo ng prosecution panel. At ito po ay nanggaling pa rin sa NBI. This time around, medyo mataas-taas na ang ranggo. Regional director level ito. Kasalukuyan itong presently, itong si Attorney Lutok ay regional director sa BARM, sa area po ng Autonomous Region ng Muslim Mindanao. At naging regional director din pala siya sa Mimaropa, doon sa area po ng Marinduque, Mindoro at Romblon at Palawan. Yan ang tinatawag na Region 4B. Kasi ang Region 4A ay Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Region 4A, Southern Tagalog pa rin po yan. So yung Mimaropa, Southern Tagalog din. Pero ito naman po ay tinatawag na Region 4B. Marinduque, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Kaya Mimaropa. Iba naman po yung Mema sabi lang. Kagaya ni Hontiveros at nila Bam Aquino. Tatayo na lang at para lang Mema. Mema sabi. Okay, puntahan po natin ang mga kaganapan kahapon. So si Mark Kalilong po ay NBI agent. I think senior agent nila yan. At ito naman si Lutok, Attorney Lutok ay regional director na, pero dati itong magkakasama. And as far as I know, doon sa mga naibunyag ni Attorney Vic Rodriguez at kumakalat na rin sa social media, magkakasama ito sa kaso ng illegal detention, perjury, and falsification of documents. Itong dalawa na to. At may iba pang mga team nila na yung nag-raid sa mga legally staying. May documented yun, hindi yun illegal alien. At hindi rin mga pogo operator na underground, yung mga Chinese diyan sa may Bulacan, Ito yung iskandalo na sumabog nung panahon na director pa ng NBI si retired Judge Jaime Santiago. At ito nga silang tinatawag na Bulacan 13, 13 sila doon, at ito si Attorney Lutok ay kasama po doon. Hindi ko sigurado kung siya ang team leader doon. At may nakasampang kaso laban sa kanila. So kasama ito ni Mark Kalilong, itong si Lutok. At nung naipresent siya kahapon, ay siya pala ang team leader nung pangyayari noon ng November 24 hanggang sa pagbubuo nila di umano ng case build-up nung maagang bahagi ng 2025 laban kay Vice President Sara Duterte. Siya ang team leader ng NBI National Cybercrime unit na nakatutok sa mga crimes committed using mga computers, social media, digital and electronic type of gadgets and communication na nagagamit sa mga pag-commit ng crimes. Yan po ang tutok ng kanilang cybercrime or anti-cybercrime unit ng NBI. At nakatutok din ito sa mga political commentators and political vloggers kagaya po namin, ni Ka Eric, na minomonitor nila at ginagawa nila ng mga kaso upang magpasipsip. Posible may pundo ito
special project, no, para tutukan ang mga critical na mga political commentators, political bloggers, and political personalities na nagsasalita sa social media at mga kagaya namin na aktibo sa pag-criticize sa kaabusuhan at mga kakurakutan ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. No? Yan po ang tutok ng unit na ito nila Attorney Lutok. No? At kahapon, talaga naman pong nakita natin, no, ang kung papaano ang inconsistencies at mga kasinungalingang binuo that even the Department of Justice na mga communication ay mabuti na lang hindi binanggit ng mga senator judges na tinatamper, no, kasi talagang dinoktor kung termino pa ng mga tampering, dinodoktor yung date at halatang halata sa face value of the document na pinalitan po ang date kasi ang receiving ay February pero ang actual ay gusto nila January para ma-antedate. So, yung February na date, tinapakan at ginawang January 30. February 12 lang nila isinumite. So, meaning to say, they are already consciously or they were already consciously manipulating the pattern of case investigation and yung mga pagbubuo ng mga detalye at pagdudugtong ng mga oras at mga panahon. Hindi po ito ordinary lapses. Hindi rin po ito typographical error. Kasi pag sinabi mong typographical error, mga wrong spelling or mga na-jumble mo ang mga ilang mga letters, kaya nagkamali ang word. Pero pag sinabi mong talaga namang minasa-masa lamang at pinilit-pilit dahil wala naman talagang prima facie and real case against the Vice President that even the Department of Justice that time under pa kay Boying Rimulya yon ay hindi makakita ng probable cause or even reasonable cause of certainty na may prima facie. Kaya nga naging sloppy, naging balikoko ang style ng kanilang investigasyon. Sapagkat ipinilit lamang ito para maipakita nila kay Marcos, kay Bongbong Marcos, kay Lisa Araneta at kay Martin Romualdez na may ginagawa silang investigasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Kita nyo, hindi nga nila kinuha ang complaint affidavit ni Marcos Jr., ni Lisa Araneta at nila Martin Romualdez as basis ng kanilang aksyon, no? Doon pa lang po sa mga dates nagkaletse-letse na, no? It was Senator Amy Marcos, seconded by Senator Alan Peter Cayetano na nakakita ng mga detalye na ito. Na pilit po pinapalabas ng House Prosecution Panel na secondary and irrelevant. No. Kung ang mga timeline ay dinadaya mo at nagiging topsy-turvy, nagkakabaliktaran, ibig sabihin po, may mga ginagawang mali at malisyoso doon sa proseso. Kasi kung totoo at wala kang malisya at hindi po masama ang intensyon mo sa investigasyon, you will have a very clear pattern of interconnections and correlation and synchronization ng mga events na iniimbestigahan mo at mahalaga po dyan ang mga time pattern, yung mga kaganapan ng pangyayari. Doon pa lang nakita ni Senator Amy na November 6 po ang kanilang summon, pero October pa lang pala nag-iimbestiga na sila kay Vice President Sara Duterte itong NBI. Kasi mayroon October 18 silang minomonitor na mga pananalita nila Mayor Baste Duterte, nila Sara Duterte. At hindi nila sinabi ito sa kanilang affidavit. Ang sinabi lang nila yung Zoom press conference noong November 23, 2024. Pero prior to that, mayroon na pala silang ginagawa na mga pagpapatawag dito sa mga ilang mga personalidad na sa tingin nila ay makakapagbigay ng suporta sa case build-up nila
At yun nga, nagka-topsy-turvy sa dates. November 6 ka nagpalabas ng summon, samantalang October ang pangyayari. At sinasabi mo na ang November 6 summon ay para doon sa November 23. November 23 pa yung pangyayari na gusto mong imbestigahan, November 6 nagpalabas ka na ng summon. Para kanino? Para saan? The November 6 summon was intended doon sa prior monitoring na hindi niya inaamin, nilutok hindi niya inaamin na nagmo-monitor na sila kay Vice President Sara Duterte at sa mga kampo ng Duterte. As early as October, yung pangyayari ng press conference na naka-zoom kung saan po doon ang sinasabi nilang pagbabanta o yung conditional threat o grave threat at inciting to sedition, mangyayari pa sa November 23. Pero November 6 may summon na sila. Nang tinanong ni Senator Amy para saan niyang summon, sabi niya doon yun sa November 23. Paano ka magpapasummon sa mga tao na hindi pa nagaganap ang pangyayari? Ayun. So these are material defects. These are significant deficiencies, mga kababayan. Sapagkat kung hindi mo mapagtagni-tagni at mapagtagpo-tagpo ang daloy ng mga pangyayari, ang kaganapan ng mga nais mong imbestigahan, therefore, walang credibility ang iyong mga ginagawa kasi kita mo, hindi pa niya masagot kung bakit doon sa investigation data form, IDF, ang alam kong IDF, mga kababayan, is Israeli Defense Force, no? One of the elite security and defense forces sa buong mundo, itong IDF, no? Israeli Defense Force. Yun pala, ang IDF ay Investigation Data Form. No? Parang ito yung standard na forma kung paano iimbestigahan at doon mo ilalagay ang mga 5 W's and H. Ang where, who, when, why, what, and how. Yun ang 5 W's and H sa mga journalism. Where, when, what, who, why, and how. Yun, tapos ilalagay mo yung detalye. Yan po ang nilalaman ng investigation data form. Doon pa lang, bakit ikaw ang supervisor and unit head or branch head ng anti-cybercrime unit ng buong NBI sa buong bansa? Even ang signature doon sa IDF ni Jason Robrico na galing sa SMNI ay walang signatory ng investigating agent. So, sinabihan siya ng Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Binluan, na, di ba, Panyero, abogado ka naman din, sa legal proceedings, ang dokumento na walang perma is a mere scratch of paper. Tama naman siya, walang value yun, pero sabi niya, tanungin niyo na lang po si Agent Asuncion, bakit walang pirma? Ikaw ang supervisor nila. Mga kababayan, may tinatawag po tayo na prinsipyo sa mga pamumuno or leadership doctrine na respondeat superior. Ano pong ibig sabihin ng respondeat superior? Command responsibility. Yan po ang ibig sabihin. So, you exercise your command responsibility by being diligent. No? Masinop ka sa mga gawain. Hindi pwedeng maging leader at supervisor ka kung hindi ka marunong magpasiguro na tama, na aayon sa proseso at lehitimo ang ginagawa ng iyong mga tauhan. Yan po ay respondeat superior na doktrina. Hindi ka pwede maging leader at unit or branch head ng NBI nang pati po sa mga dates, pati po sa mga inilalagay sa nilalaman ng investigation form at sa inyong ginawang investigation affidavit and recommendation of actions, ang ilalagay nyo para sa Vice President ay Department of Justice. At paulit-ulit nga na nangyayari ito. Mali na sa date, mali pa sa nilalaman. Kaya pinuntuhan siya kaagad ni Senate Presiding Judge Chis Escudero. Ang sabi sa kanya, Attorney Luto, ipaliwanag mo nga, typo na sa investigation affidavit, typo pa sa subpoena. Ano pa ang mga typo? Hindi po yun kantsaw. Yun po ay material criticism in the process of the Senate impeachment trial. That the witness, a very competent witness should be, that he must be
dahil abogado ito at senior officer sa NBI, regional director mga kababayan. So hindi naman ito rank and file employee lang, no? At even si Kalilong, no, yung ipinresenta nung nakaraang linggo, nagpapakita po dito ang tatlong bagay that the NBI was not prepared for this case, even sa impeachment. Napilitan silang gamitin at magpagamit dahil kay matibag na attack dog ni Marcos Jr. The NBI came unprepared, mga kababayan. Hindi nila nakita na mabubulat-lat pala ang mga dokumento nila. Ang mga dates, nag-topsy-turvy, nagtamblingan, ang mga receiving copies nila ay hindi nila ma-explain bakit may mga tampered features, magkaiba yung receiving date doon na isinabmit sa DOJ, magkaiba naman ang inattach nila. At nakikita na dinodoktor ang mga dates, no? Mabuti nga at hindi na ito pinuntuhan ng senator judges. Kasi these are elements of a manipulated and scripted testimonial presentation. Ibig sabihin po, hindi ito nakabatay sa objective, makatotohanan, at honest, no, tapat na pag-iimbestiga. Ito po ay ginawa dahil hindi nga nakalusot na isampa sa kaso, ginamit na lang nila sa impeachment nila Marcos at ng mga tauhan niya at itong mga kulukoy na House Prosecution Panel. Hindi man lang nila pinagbabasa ang mga attachment documents coming from the NBI, mantakin mo i-present mo dyan si Sara Duterte na Department of Justice Secretary. Hindi naman siya naging DOJ Secretary, Department of Education Secretary. Sabi nila lapse of what do you call that? Prudence. Kakulangan lang sa pag-edit, whatever. No. These are legal documents that will have impact in a legal proceeding. Paano kung sa korte nila yan isinampa sa regular court? Hindi talaga namang ibabato yung affidavit na yan dahil yan ay affidavit na ginawa ng elepante. Ibig sabihin, hindi ginawa ng tao dahil balikoko at baluktot ang mga kahit sa mga petsa, pangyayari, at pati po sa mga nilalaman ay napakaraming inconsistencies and deficiencies. Pero ang sinabi lang ng prosecution, no, itong hambog, no, at talagang formang artista kung makaasta, itong si Ligutan na in-house lawyer pala ito ng front organization ng CPP, NPA, NDF, yung NUPL, no? National Union of Patakas Lawyers, tagapagpatakas ng mga NPA. Itong sinasabi niya, baliwala yun, yung kanilang posisyon. Baliwala daw yung mga nakita na defects and discrepancies and deficiencies sa mga testimonya na ginawa during the cross-examination nitong kanilang testigo na si Atty. Lutok, dahil ang essential element daw doon sa kanilang alleged articles of impeachment of grave threats and inciting to sedition, tantamount to betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution ay ang video mismo. Doon pa lang dapat nga hindi ito pinayagan na ipakita as spliced. Kasi pag sinabing spliced, kinuha mo lang, culled out doon sa mother or master copy or doon sa mother video. At hindi mo makikita kung paano nangyari ang mga pahayag na yon dahil 2 hours and 40 minutes yata ang buong video ng Zoom press conference na yon ng Vice President among others sa panahon po ng November 23, 2024. So, hindi na po na-play ang mga video na ito sapagkat pinayagan na lang na mayroon namang authentication daw. Pero questionable kasi hindi po ito authenticated ni Meta, authenticated ng anumang digital and electronic forensic evidence na proseso on the preservation of digital and electronic evidence. Required dapat ito na hindi tampered at hindi ito
manipulated na mga spliced na mga video or edited na. Pero nonetheless, dahil ipinakita yon mga kababayan, ang punto de vista dito, ang mga sinabi ba doon sa video at mga binanggit na mga aligasyon ng krimen ni Vice President Sara Duterte na hindi naman nila naisampa sa korte, at kasi nga sabi ng Department of Justice ay kulang ang mga material evidence to constitute the crimes to be alleged against the Vice President, at inantay na lang nila gamitin ito as material of attack during the impeachment trial. Ang tanong, yun ba ay impeachable offense? Yun ba ay betrayal of public trust? Ang kanyang pagmumura at pagsisigaw? At yun ba ay constituting already the ground na nilabag niya ang saligang batas at nilabag niya mismo ang pagtitiwala ng taong bayan at mandato ng sovereign power of the Filipino people? That is a big question, no? At yan po ay nakasalalay sa judgment ng mga senator judges. Pero nakikita natin mukhang 12 ang boboto kay Sara na makonvict at papaboran nila itong diskarte ni Marcos, no? 12 or 13. But definitely they do not have the numbers right now that must have 16 senators para iboto po si Sara Duterte na makonvict sa impeachment trial na ito. So, dalawang witnesses na po ng NBI. Puro lahat butata, supalpal, at puro lahat na ipakita ang tatlong material na mga depekto nito. Mga photocopy na hindi tumutugma sa original, pinapalusot. Pangalawa, hindi tumutugma ang testimonya at affidavit, ang investigasyon ay balikoko. Mga dates, mga signatures, mga nilalaman na mga detalye na napakamahalaga para ma-establish ang isang thorough and diligent investigation work, makikita natin na minadali at ipinilit lang. Kaya kawawa dito ang NBI. Kasi nagagamit sila as instrument for political persecution, political demolition operations against the enemies of Marcos. Yan po ang totoo dyan. Supposedly, the NBI should be above and beyond political operations influence. It should be neutral. Supposedly, it should be objective, professional, and ethical in the conduct of its mandate as a top law enforcement agency of the country. Kahit pa presidente po ang naglalagay ng mga tao at nag-a-appoint ng mga pamunuan nito, hindi po dapat ginagamit ito para sa maruming laro ng politika. Yan po ang ipinakita ng dalawang testigo na ito na si Kalilong at itong si Attorney Luto. Pangalawa, malinaw na walang klarong ebidensya, walang nakatayo na mga material and testimonial evidence solid enough to prove that Sara Duterte needs to be impeached, pero ipinilit lang. Yan ang naipakita ng dalawang pag-present ng testigo ng NBI. And third, all of these are part of the malicious and scandalous attempts of Marcos and Romualdez, not only to cover up for their own crimes, na yun ang dapat ang inuuna na inuusig at pinapapanagot sa kanila sa harap ng taong bayan, but rather, this is more about power play. They want to destroy Sara Duterte, and they want to use the impeachment mechanism in the Constitution, using, even including the Senate as an impeachment court trial scenario, para pasamain at durugin ang pagkatao ni Vice President Sara Duterte. That even if she will not be convicted by the vote of 2/3 of all the Senate members, which should have a 16 vote of conviction, at least baldado at paralisado ang political influence ng mga Duterte at dudurugin nila sa impeachment trial. And for that matter, the NBI has become a willing instrument of a dirty political operations and demolition job by the President and his minions. Nakakalungkot po yan. Pero, syempre, alam na po natin, ang term nga dito ni Professor Clarita Carlos, former National Security Advisor ni Bongbong Marcos Jr., all of these are legal acrobatics. At ito, sabi ni retired Supreme Court Associate Justice
Noel Tiham, ang talo dito ang taong bayan. Because we spend around 25 million to 50 million pesos every trial day. Resources, lahat, bayad sa mga abogado na yan, everything. At ito po ay nanggagaling sa kaban at pundo ng mamamayan na siyang pinakakailangan natin. And if it will this run between 90 days to 100 days, mga kababayan, we're looking at more than 2.5 billion pesos ang gagastusin dito. All for nothing. Dahil naniniwala tayo, hindi naman mapapakonvict talaga si Vice President Sara Duterte, but she will be destroyed and demolished along the way of the trial. Kaya mahalaga po na ang taong bayan ay updated at nakikita natin saan patungo ang mga pangyayaring ito. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pagtangkilik at pag-like, pag-share, pag-promote ng ating mga videos sa Ka Eric Celis YouTube channel at pagsubaybay nyo sa pagbabalik ng live stream ni Ka Eric dito po sa YouTube channel at sa aking Jeffrey Ka Eric Celis 2.0 Facebook page. Mamaya po 11:15 or 11:20 in the morning Philippine Standard Time, and then sa gabi 9:45 PM Philippine Standard Time. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone. May Allah will be with those who are Muslim and brothers and sisters. May Allah be with you also. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!